Isang punas pa ng panyo sa kanyang mga mata, dahil sa luhang ayaw paawat sa pagtulo bago siya ngumiti ng mapait. Today is her wedding day, at kahit anong pilit niyang sabihin sa sariling okay siya at okay lang, ay hindi niya magawa. Cause she knows that she's not. Sino ba ang matutuwa kung paggising mo kinabukasan ay ikakasal ka na? Kyla closed her eyes para sariwain, kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Flashback. Nagising si Kyla sa isang mahinang tapik sa balikat niya, kaya kahit antok na antok ay napilitan siyang idilat ang kanyang mga mata, dahil alam niyang ang tiyuhin niya iyon. Tio Ed, kakarating niyo lang po ba? Abay anong oras na po ha? Sunod-sunod na tanong sa tiyuhin, habang nakayuko at pinipikit-pikit pa ang mga mata, dahil sa kanyang antok na nararamdaman. Kyla, pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito sa kanya. Napasimangot naman siya dahil Don. Tiyo naman pwede po bang bukas na tayo mag-usap if ano man yan, super antok pa po kasi ang prinsesa nyo. Wika niya habang nakanguso. Narinig naman niya ang bahagyang pagtawa nito. Mamimiss kita ng sobra pamangkin ko, malungkot na wika nito, kaya imbis na pumikit muli, ay tuluyan na siyang napadilat, at nagangat ng tingin sa kanyang tiyo. At ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata, at pag-alala niya nang makitang ang daming pasa ng mukha nito. Hala, ano po ang nangyari sa'yo? Tanong niya dito. Kyla anak, kailangan ng tiyo ang tulong mo, at alam kong maiintindihan mo ako, wika nito na ikinakunot ng noo niya. Tulong? Ano pong tulong? Kailangan niyo po ba ng pera? Meron pa naman po. Hindi yan, putol nito sa sasabihin niya. Anak patawarin mo ang tiyo, pero naka-oo na kasi ako Na ano nga po, kailangan mong magpakasal bukas anak. Ano? Halos pasigan niyang tanong sa tiyuhin. Nako, Tio Ed ha, sinasabi ko sa'yo, magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa prinsesa mong bagong gising. Nak, hindi ako nagbibiro, totoo to. Seryosong wika nito. Linapitan naman niya ang mukha ng Tio Ed niya, habang pinaninigkita niya ito ng mga mata. Frank ba po bata? O baka nasa reality TV show tayo ha, tell me Tio. Naku po. Wala pa naman akong make-up. Totoo ta anak. Putol ulit nito sa sinasabi niya, and this time nakitaan na niya talaga ng kaseryusuhan ang maamong mukha nito. Nak listen, nanganganib ang buhay ko, ang buhay mo. What? Gulat na tanong niya sa tiyuhin. You heard me right Kyla, kailangan mong magpakasal bukas sa anak ni Don Adson. Wait, time's up muna po. Hindi sumisink in sa maganda kong brain ang sinasabi niyo Tio Ed, and swear hindi po yan nakakatuwa. Akala mo ba natutuwa ako na ilagay kita sa ganitong sitwasyon? Pero wala akong choice nak, kundi ang ipakasal kita sa anak ng Don, para na din sa kaligtasan mo. Naihilamos ni Kyla ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Can you tell me everything? Baka sakaling maintindihan ko pa kung bakit mo po yan ginawa. May panghihinampong wika niya dito. Kaya wala nang nagawa ang tiyuhin niya, kundi ang ikwento sa kanya lahat-lahat. Awang ang bibig niya sa lahat ng mga nalaman. Pakiramdam niya hindi siya makahinga ng dahil doon. Nagtatrabaho siya para makatulong sa tiyuhin niya, pero hindi niya nakalain na lulong na sa utang ang kanyang tiyuhin. Shoot lang. Mura niya sa isip. Kahit magkayod kalabaw pa siya. Hinding-hindi niya mababayaran ang 10 milyon na pagkakautang ng tiyuhin niya. Saang kamay ng Diyos niya yan kukunin? Kyla breathed heavily, dahil pakiramdam niya ay sasabog siya sa halo-halong nararamdaman niya, sa mga oras na yun. Nak, please, pumayag ka na ha. Nangako naman ng Don na magiging okay ka sa kamay ng anak niya Naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo Tio? Ipinangbabayad niyo ako sa utang niyo, na hindi ko naman utang. At gusto niyo akong magpakasal sa taong ni sa hinagap ay hindi ko nakita o nakilala. Tio naman. Gumagaralgal niyang boses na sabi dito. Tumango-tango naman ang tiyuhin, bago siya tiningnan na may lungkot sa mga mata, nakita din niya ang mga nagbabadyang luha dito. You are right nak, patawarin mo ang tiyo if nagdesisyon ako nang hindi ka man lang kinausap ng maigi, na hindi ko man lang naisip ang mararamdaman mo. Patawarin mo ako anak if naging selfish ako. Nagpahid ito ng luha at tiningnan siya, saka ngumiti ng tipid. Sige na umalis ka na habang maaga pa, para hindi ka nila maabutin pa dito. Wika nito saka siya tinalikuran.
Tila naman hindi agad rumihistro sa utak niya ang sinabi nito. Umalis ka na, sigaw nito na ikinapitlag niya. Ano pa inaantay mo? Umalis ka na bago ka pa nila abutan dito. Pagtatiboy nito sa kanya. Pero Tio Ed, paano ka? May pag-aalalang tanong niya. Huwag mo na akong isipin anak, ang isipin mo ay ang kinabukasan mo, at ang makalayo ka dito ng ligtas. Sige na, umalis ka na, saka mabilis nitong kinuha ang traveling bag niya, at nilagyan ng mga damit niya na nasa drawer, at nang mapuno ito, isinara agad iyon at inabot sa kanya. Mag-ingat ka, gamitin mo ang lumang sasakyan na nasa kabilang kanto, walang may alam na akin yun, andoon ang susi sa kanang gulong ng sasakyan, nakaipit. Bilasan mo na at baka dumating na ang mga magsusundo sa'yo. Doon ka na sa may likuran dumaan. Tio Ed, naiiyak na niyang tawag dito. Lumapit naman ito sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit, don't cry, papangit ang prinsesa ko. Wika nito sabay kalas sa pagkakayakap sa kanya, at pinunasan ang mga luhang kumawala sa mga mata niya. Mag-iingat ka ha, at lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng tiyo. Patawarin mo sana ako anak. Niyakap naman niya ito ng mahigpit. Mag-iingat ka tiyo ha, tatawag ako pangako po. Nasa ganoon silang tagpo, nang biglang makarinig ng pagtigil ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Mura ng tiyuhin, they are here now princess, now go. Avoid making sounds. Dun ka sa likuran dumaan sa may kusina, just don't turn on the light okay, paalala nito na ikinatango niya. Tiyo, go now. Mabibigat ang paa ni Kayla, habang palabas na ng bakuran, sa may kusina siya dumaan, dahil sinunod niya ang utos ng kanyang tiyuhin. Pilit niyang pinapalakas ang loob. Pero ang totoo sobra-sobrang kaba ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Malapit na sana siya sa kabilang kanto, kung saan nakapark ang sasakyan na sinabi ng kanyang tiyuhin, nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. At kahit hindi siya lumingon, alam niyang sa bahay nila nang gagaling ang mga putok na iyon. Tiyo, huwag naman po sana, yuzel niya. Hindi maigalaw ni Kayla ang kanyang mga kamay, para buksan ang sasakyan. Nagtatalo ang puso at isipan niya, sa kung ano ba talaga ang susundin at gagawin niya. Kaya ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, para magdasal para sa desisyong nabubuo sa kanyang isipan, at sa pagpikit niyang iyon ay bumalik sa kanya lahat ng masasayang alaala nilang magtiyo, lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan nito, para lang mapalaki siya ng maayos. Mura niya, saka idinilat ang mga mata at mabibilis ang kilos na tumakbo pabalik ng bahay nila. Hindi niya yata kakayanin, if pati ang Tio Ed niya ay mawawala pa sa kanya. Sa dami ng sacrifices na ginawa nito para sa kanya, maybe this is the right time, para siya naman ang mag-sacrifice para dito. Malapit pa lang siya sa likuran ng bahay nila, ay naririnig na niya ang pagmamakaawa ng kanyang Tio Ed. Dahan-dahan siyang pumasok sa may kusina nila, at naglakad ng dahan-dahan, nang hindi makalikha ng anumang tunog. Halos mamilog ang kanyang mga mata, nang makitang napapalibutan ang tiyuhin niya ng mga lalaking puro armado, habang ang isang matandang lalaki ay nakarelax lang na nakaupo, at nakatitig lang sa kanyang tiyuhin. Parang awa niyo na po Don Adson, ako na lang po ang magtatrabaho, para makabayad sa mga utang ko, huwag na po ang anak ko. Pagmamakaawa nito sa matanda. Nakita naman niya ang pag-igting ng mga panga nito sa katumayo. Mukhang hindi yata tayo nagkakaintindihan Ed, apo mo para sa apo ko ang kabayaran sa lahat ng utang mo. At kung hindi mo maibibigay yun, I'm sorry to say this, but I don't have a choice but to finish you. Galit na wika nito sabay bunot at itinutok sa ulo na tiyuhin niya. Kita naman niya ang pagpikit ng tiyuhin niya. Alam mong sa lahat ng ayaw ko ay ang niloloko, at pinagsisinungalingan ako diba? Tanong pa nito. Don Adson parang awa niyo na. Ilalabas mo ang apo mo. O ipuputok ko ito sa bungo mo. Sagot. Tapusin niyo na lang ho ako, pero hindi ko makakayang gawin iyon sa anak ko, hindi na natapos ng tiyuhin niya ang sasabihin, dahil isang malakas na suntok ang damapo dito na siyang ikinahandusay ng tiyuhin sa sahig. Matigas ka. Then your wish is my command. Narinig niya ang pagkasa ng hawak nito, at itinutok ulit sa tiyuhin niya, akmang kakalabitin na sana nito ang gatilyo nang sumigaw siya. No! Sigaw niya dito. Kahit binabalot siya ng takot,
ay nakuha niyang lumabas sa kanyang pinagkukublian. Ako ang kailangan niyo hindi ba? Andito na ho ako, huwag niyo lang sasakyang Tio Ed ko. Naluluhan niyang sabi dito. Nak, ba't ka bumalik? Rinig niyang tanong ng kanyang tiyuhin nang makalapit siya sa mga ito, pero hindi niya iyon pinansin pa. Glad you're back, iha. Nakangiti na nitong sabi, saka ibinigay ang hawak nitong baril sa isang tauhan, bago siya nilapitan. I'm sorry if sa ganito tayong sitwasyon nagkakilala, but I'm not a monster, my soon-to-be daughter-in-law. Wika pa nito. Tumayo ka na dyan Ed, at ayusin mo na ang mga gamit nyo, at sa months iyon na kayo tutuloy. Dahil hindi na pwedeng maalintala ang kasal ng dalawa. Baling nito sa tiyuhin niya na ikinakunot ng kanyang noo. Lalo na nang mabilis tumayo ang tiyuhin niya, at naglakad patungong kwarto nito. Natakot ba kita iha? Tanong nito na nakapagpabalik ng diwa niya. Tumango na lang siya bilang sagot dito, dahil pakiramdam niya ay kinakapos siya ng hininga, dahil sa kabang nararamdaman. 1. Baling nito sa isang tauhan na nakatayo lang banda sa may pintuan, ipasok muna ang mga gamit ng Ma'am Kayla nyo sa sasakyan, at isunod nyo na lang ang mga gamit ni Ed, mauuna na kami umalis. Halika na iha, yaya nito sa kanya. Alangan man ay sumunod na lang siya sa matandang Don. Baka pag nagmatigas siya, ay mag-transform na naman ito sa pagiging masama. Okay ka lang ba iha? Tanong ng matandang Don, nang makapasok na sila sa sasakyan nito. Opo, nauutol niyang sagot dito habang nakayuko. She heard him sigh. Mukha nga talagang natakot kita, I'm sorry. Hingin pa umanhin ito ulit sa kanya. Believe me or not, I don't wanna scare you, but I don't have a choice but to do that. Wika nito na ikinaangat niya ng tingin sa matandang Don. Bakit niyo po pinipilit na may kasal ako sa anak niyo? To think na kaya niyong manakit para lang doon. Pwede ko naman pong pagtrabauhan sa inyo ang utang ng Tio Ed ko eh. Na, gusto ko man yang sagutin yang mga tanong mo iha, pero siguro hindi na muna sa ngayon. Forgive me sa nagawa ko, but let me assure you na hindi ako masamang tao, kagaya ng nasa isip mo. May mga bagay tayong nagagawa dahil kailangan. Pero makikinig po ako if sasabihin niyo sakin kung bakit. Magkapareho talaga kayong dalawa, nakangiti nitong sabi na ikinakunot ng kanyang noo. Sabihin na lang natin na ikaw ang kailangan ko para sa anak ko. At ang anak ko ay talagang nakatakda na para sa'yo. He added and smiled bitterly, saka itinutok na lang ang tingin nito sa labas ng bintana ng sasakyan. Nakarating sila sa mansiyon nito, na hindi na nag-imikan pa. Let's talk privately inside my office iha. Baling nito sa kanya. Nakapasok sila sa loob ng mansiyon. Alangan man, ay sumunod na din siya sa Don papunta sa sinasabi nitong office. Hindi niya maiwasang hindi mamangha, sa karangyaang nakikita sa loob ng mansiyon. Pero feeling niya may kulang. Yung tipong ang lungkot ng aura. Ipinagkibit balikat na lang niya ang nararamdaman, nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Get in, and sit down. Utos nito na sinunod naman niya. Again, welcome to your new home iha, bukas na ang kasal nyo, at huwag kang mag-alala dahil lahat naman ay nakaayos na. Saglit lang po, bakit po kayo nagmamadaling may kasal kami agad ng anak nyo? Ni hindi pa nga po kami nagkikita, isa pa po baka may girlfriend po. Hindi mo na dapat iniisip pa ang mga yan iha, putol nito sa sinasabi niya. Ang isipin mo na lang ang kasal nyo bukas. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng office ng Don, at iluwa doon ang lalaking napakadilim ng mukha, habang nagtatagisan ang bagang nito na lumapit sa matandang Don. Oh, you're here? Mabuti naman at nandito ka na. Enough. Bulyo nito. Why you keep on pushing this marriage? Watch your mouth son. No. Stop this for once dad. Stop controlling my life. For sake. I am not a kid anymore, na lahat ng desisyon sa buhay ko ay manggagaling sa'yo. I have my own life. Halos magsilabasan ang mga ugat nito sa leeg dahil sa galit. Nakatanga lang si Kayla na pinagmamasdan ang mag-amang nagsusukatan ng tingin sa harapan niya. Kung ang matandang Don ay nakakatakot ang ora pag nagagalit, mas lalo na pala ang isang ito, no ika niya sa kanyang isip. Bumalik lang siya sa kanyang huwisyo, nang tumayo ang Don, at ibinagsak nito ang baston na hawak-hawak kanina. Life. Yang buhay mo na ang isang paa ay nasa hukay.
Na araw-araw kung sino-sinong mga babae ang kasiping mo. Na araw-araw umaasa kang babalikan ka ng babaeng yun. Yan ang life sa'yo. Don't you ever dare na tumanggi ngayon sa gusto ko, Benedict. Hinayaan kita sa mga ginagawa mo, sa pagpapakabaliw mo, at wala kang narinig sa'kin na kahit ano paman. Kung ito lang ang paraan para magtino ka, at ayusin ang buhay mo, ay gagawin ko makita ko lang na okay ka, subukan mo lang na hindi samipot bukas, mawawala lahat kung anumang meron ka ngayon. You know what I mean, son. Nanginginig sa galit na wika ng ama nito, saka mabilis na lumabas ng opisina. Sigaw nito sabay dampot ng vase na nasa ibabaw ng mesa, at inihagis iyon sa pader. Malakas na tili niya dahil sa takot at gulat na naramdaman, lalo na nang gumawa ng malakas na ingay ang pagkabasag ng vase, dahil sa pagtapon dito ng lalaking nasa harapan niya na ngayon, ay salubong ang kilay at nagbabaga ang mga matang nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, biglang nag-iba ang tibok ng puso niya, lalo na nang magsalubong ang kanilang mga titig. Who are you? Malakas na tanong nito sa kanya. Napalunok naman siya ng laway, dahil sa kabang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Masyadong lalaking-lalaki ang boses nito, na tila kulog sa pandinig niya. Answer me, sigaw ulit nito na ikinapitlag niya, kainis lang, na wika niya sa isip. Ba't ba sigaw ka ng sigaw? I have ears so I can hear you clearly, mister, so you don't need to shout. Malumanay pero madiin ang pagkakasabi niya dito. You really have the nerve to talk to me that way, ha? Wika nito na ikinalunok na naman niya ng laway, lalo na nang lapitan siya nito, while giving her a deadly gaze, as if he want to strangle her neck. I'm sorry, hingin paumanhin niya saka siya nagbaba ng tingin. Kyla heard him sigh deeply. Now tell me, lady, who are you? At bakit kakausap ng daddy ko? Mababang boses ng tanong nito sa kanya, na ikinaangat ulit niya ng tingin dito. At hayon na naman ang pagrambola ng kanyang puso, nang masalubong ang mga mata nito, na sobrang lamig pero may talim kong tumingin. I'm Kyla, and I am going to be your wife, if hindi ako nagkakamali. Mura nito na ikinaputol ng sinasabi niya. How much do you need? Para lang umurong ka sa kasalang ito. Tanong nito sa kanya. Kung iniisip mo na pera lang ang habol ko, kaya ako magpapakasal sa iyo, ay nagkakamali ka, paliwanag niya dito. Then kung hindi pera ay ano? Wala naman ibang pwedeng maging dahilan, di ba? Unless nagmamahalan tayo, and that is nonsense, you know. Nasaktan man siya sa sinabi nito, pero nanatili pa rin siyang kalmado, dahil ayaw niyang makitang mahina siya. Oo siguro, pera ang naging rason, kaya nandito siya sa kalagayan niya ngayon, pero hindi naman niya yun ginusto. She's here for her Tio Ed's debt. At siya ang kabayaran ng utang na yun. Like you, I'm against with this marriage, mister, but I don't have a choice but to do it. Yun naman pala, bakit hindi ka lumayo? I will help you. Umiling naman siya bilang tugon sa sinabi nito. Maniwala ka, kahit gustuhin kong lumayo ay hindi pwede, and I can't tell you the reason behind that. Napapitlag naman siya nang bigla nitong hampasin ng mga palad nito, ang mesa na nasa harapan niya. Then suit yourself, my dear future wife, dahil sa oras na matuloy ang kasal natin. I will never be good to you. And please lang huwag na huwag kang umasa na gagampanan ko ang pagiging asawa mo, dahil never ko yan gagawin. Madilim ang mukhang sabi nito, bago naglakad patungong pintuan ng opisina. Palabas na sana ito nang bigla itong huminto at nilingon siya. I will do everything, para ikaw mismo ang magpaanal sa kasal natin, once na sinunod mo ang kabaliwan ng daddy ko, wika nito bago pabagsak na isinara ang pintuan ng opisina. Napahawak naman si Kyla sa kanyang dibdib, dahil sa takot na naramdaman niya kanina. Kilala niya ang sariling matapang at walang inuurungan, pero bakit tila ngayon ay natatakot at naduduwag siya? Bahala na, no ika na lang niya. Andito na ako sa sitwasyon na ta, kaya papanindigan ko na para kay Tio Ed, she added. Ready na ba ang bride? Tanong ng coordinator ang nakapagpabalik sa kanyang sarili. She nodded her head and smiled wryly, bilang sagot sa tanong nito sa kanya. 3 minutes na lang ma'am, and we will gonna start, wika pa nito. Minsan pa niyang pinyunas ang luhang tumakas sa mga mata niya, and she breathed heavily.
This is it Kyla, you can do this. Pagpapalakas niya ng loob sa sarili. Nag-aantay na lang siyang tawagin nang pumasok ang kanyang tiyuhin, kasama ang ama ng lalaking mapapangasawa niya. Look at you Iha, you are so beautiful, hindi ba Ed? Sabi nito na makikitaan ng kasiglahan, at kasayahan sa mukha, at kung pagmamasdan niya ngayon ang dalawa, ay parang totoong magkaibigan lang, yung tipong ang gone lang ng samahan ng mga ito. Oo naman po Don Adson, natutuwang sagot naman ng tiyo niya dito. Ngayon pa lang anak magpapasalamat na ako sayo, alam kong ayaw mo tong kasalan na to, pero tinuloy mo pa rin. Ngayon, panatag na ako na meron ng mag-aalaga at magtatanggol sayo. Mahal na mahal ka ng tiyo, gumagaralgal ang boses na wika nito sa kanya. Saka siya niyakap ng mahigpit, na tila bahuling pagkikita na nila yon. Niyakap naman niya ito pabalik. Mahal na mahal din kita Tiyo Ed. Sumasakit na ang kanyang lalamunan, sa pagpipigil ng kanyang iyak. Alam niyang ito na ang araw ng paghihirap niya sa kamay ng anak ng Don. Pero titiisin na lang niya yun, para sa tiyo niya. O siya tama na, baka pumangit pa ang prinsesa ko, napakaganda mo pa naman ngayon, nakangiti na nitong sabi ng kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Iha, mag-so sorry ang future daddy-in-law ha, if inilagay kita sa ganitong sitwasyon. Pero naniniwala ako na ikaw lang ang kailangan ng anak ko sa tabi niya. Balang araw, pag okay na ang lahat, promise I will tell you everything. Pero sa ngayon, sana habaan mo ang iyong pasensya para sa anak ko, sabi nito habang hawak-hawak ang kamay niya at tinapik-tapik pa ito. Sinuklian na lang niya ng isang matipid na ngiti, ang mga sinabi ng matandang Don. Nasa ganoon silang tagpo nang pumasok ulit ang coordinator nila. Ang buong akala ni Kyla ay madaming tao ang pupunta, pero ganoon na lang ang pagkunot ng kanyang noo, nang makitang si Don Adson, Tio Ed, at mga bodyguard lang ang andoon sa loob, kung saan idadaos ang kanilang kasal. Tanaw naman niya ang lalaking mapapangasawa niya, na tila walang kabuhay-buhay na nakatayo sa unahan at nakayuko lang, habang ang dalawang kamay nito, ay nakasuksok sa dalawang bulsa ng pantalon nito. Nilapitan naman siya ng kanyang Tio Ed, upang igiya patungo sa unahan. Pasensya na anak kung kami-kami lang ang mga andito, ayaw ni Benedict, nang mapapangasawa mo na malaman ng lahat ang tungkol sa kasal na ito. Kaya sumang-ayon na lang ang ama niya, basta may tuloy lang ito, paliwanag nito sa kanya. Okay na din yun tiyo, at least hindi ako may ilang pa, sagot naman niya sa tiyuhin. Pumailan lang ang tugtugin, habang hinahatid siya ng tiyuhin sa unahan, patungo sa magiging asawa niya, na ngayon ay matiim nang nakatingin sa kanya, habang nanatiling blanko ang mukha nito, hanggang sa makarating sila sa harapan ng lalaki, ay hindi nito tinatanggal ang pagkakatitig sa kanya. Naramdaman na lang niya ang paghawak nito sa kamay niya, habang inaalalayan siya patungo sa kanilang uupuan. Mula umpisa, hanggang sa matapos ang kasal nila, ay tila walang naintindihan si Kyla, marami ang tumatakbo sa utak niya, at dumadagdag pa ang kalabog ng puso niya, every time na madadaiti ang parte ng katawan niya sa lalaki na asawa na niya ngayon. Go, change your clothes at aantayin kita sa baba, utos nito sa kanya na ikinabalik niya sa sarili. Ewan ba niya mula kagabi hanggang ngayon, tila lagi na lang siyang nag-i-space out. Wait, habol na tawag niya dito. Nilingan naman siya nito, habang matatalim ang titig na iginawad sa kanya. What? Saan ba tayo pupunta? House. At my house. Kung iniisip mo na papayag akong magstay dito, then you're wrong. Matigas na utos nito sa kanya bago siya nito tinalikuran. Masarap din busalan ang bibig nun, at nang hindi na makapagsalita pa. Gigil niyang kausap sa sarili. Nagngingit-ngit man ang kanyang kalooban, ay sumunod na lang siya sa utos nito. But to her disappointment, at mas lalong ikinaasar niya ng driver na lang nito ang maabyutan niya sa baba. Dahil nauna na daw umalis ang magaling niyang asawa, at ang driver nito ang pinaiwan para ihatid siya sa bahay nito. Kainis lang.